Hello mga Mars! Ito naman yung mga ganap namin kahapon, araw ng Huwebes. Mula ng Sabado nang kami ay magbukas ng tindahan at ngayon nga ay araw ng Huwebes. Ilang araw na rin na dire-diretso yung bukas ng aming tindahan. Habang umuusad yung bawat araw ay pabigat din ng pabigat yung pakiramdam ng aming katawan. At normal lang yun mga Mars, yung mahasakit yung mga kamay mo, yung mga paa at likod. Kasi ganito yung klase ng aming hanap buhay. Pagkagising namin sa umaga ay tuloy-tuloy na yung aming trabaho. Wala nang tigil sa paggalaw yung aming mga katawan. Normal na lang sa pakiramdam namin na pagtulog mo ay masakit ang iyong mga kamay at buong katawan. Tapos pagising mo sa umaga, nabawasan lang ng kaunti yung mga sakit na nararamdaman mo at kailangan mo na ulit magtrabaho. Hindi ko sinasabi ito para lang magreklamo, kundi sinasabi ko yung totoong nangyayari sa araw-araw ng buhay namin ni Mr. kung ano yung mga nararamdaman ng aming katawan. Sa ganitong klase ng hanap buhay at sipag na meron kami ni Mr. At nakita nyo nga yung palabok ko dito na kulay itim. Kaya po siya kulay itim dahil meron akong natirang pusit na niluto ko nung isang araw ng Miyerkules. Meron akong sumobra na pusit kaya nilagay ko dito at napakasarap po talaga ng kanyang lasa. Meron ngang driver na sumubok dahil first time niya raw makakita na palabok na kulay itim at sinubukan niyang kainin ito at inulam niya sa kanin at nasarapan siya. Sabi niya, ang sarap palang iulam nun. Lasang-lasa yung pusit doon sa palabok. Hindi naman araw-araw na nakakapagluto ako ng ganong klaseng palabok. Nagkataon lang na meron kaming pusit na merong itim na tinta. At sa araw na ito ay nakapagluto ako ng dalawang klase ng fried rice. Yung isa ay regular na fried rice at etong isa naman ay parang katulad ng chow pan. Naglagay kasi ako rito ng hotdog, longganisa at itlog. Ang serve naman ito sa aming tindahan ay 15 pesos at yung regular na fried rice ay 10 piso lang. At eto naman yung mga naluto kong ulam para sa pananghalian. Hindi ko na muna dinamihan yung luto kong ulam sa araw na ito dahil para mas mabilis lang namin mapaubos yung mga ulam sa araw na ito. Yung mga ulam sa bawat lalagyan na nakikita ninyo, ang bawat laman sa isang bilog na yan ay 2 kilo po. Mapagulay, karning manok o baboy. Nagkaiba lang dito yung sa menudo, 2 kilo at kalahati. At dito nga ay mapapanood ninyo yung paraan ko ng pagluluto sa aking paninda na pork menudo. Nang maigisa ko na yung sibuyas at ang bawang, nilagay ko na itong 2 kilo na pork kasim. Pagkabuhos ko sa kawali ay gigisahin ko lang ng sandali at tatakpan at pakukuluin hanggang sa lumabas yung pinakatubig ng karne. At dito nga mapapansin ninyo na lumabas na yung pinakakatas ng karne, kaya maglalagay ako rito ng toyo at ng suka. Maglalagay din ako rito ng tomato paste para mas kumulay itong aking menudo. Ito naman yung paraan ko Mars para hindi ko na kailangan i-marinate yung karne. Nang matakpan ko na itong ginisa kong karne ay pakukuluin ko siya hanggang sa medyo nagmamantika na rito yung karne. Sa paraan ko na ito ay nagiging mas malasa itong pork menudo. At naglagay ako ng tubig para mas mapalambot ko pa yung karne at hindi matuyuan. At dito ay malambot na yung karne kaya nilagay ko na itong mga gulay na nakahiwa na patatas, carrots at red bell pepper. Naglagay lang din ako ng 1 piraso ng pork cubes, pampalasang asin at ng powdered seasoning. At dahil kailangan kong lutuin yung gulay na nilagay ko kaya nag-add pa ako rito ng tubig. Ang paglalagay ng tomato paste, ito yung dahilan kung bakit napakaganda na ng kulay dito ng menudo pero hindi pa ako naglalagay ng tomato sauce. At luto na itong gulay na nilagay ko kaya ilalagay ko pa lang yung atay ng baboy para hindi ito ma-overcook. Maglalagay lang ako rito ng 1 kutsara ng brown sugar at optional naman sa paglalagay ng asukal. Pwede namang hindi. At ilalagay ko na rin itong mga hiniwang hotdog at yung green peas. Hahaluin ko lang ito tapos ilalagay ko na yung 250 ml na tomato sauce. Bali sa kabuuan, yung pinakadami ng karne dito ay 2 kilo at kalahati. Napakaganda ng kulay ng pork menudo dito kasi inuna kong nilagay yung tomato paste. Hinayaan kong kumulo hanggang sa lumambot yung karne. Kaya naman makikita ninyo na napakaganda talaga ng kinalabasan ng aking pork menudo. At luto na dito ang pork menudo kaya nakadisplay na siya dito sa aming kainan. Ang order naman dito sa amin ay 65 pesos at nakakabili ng 45 pesos. Meron kaming gawang pa-order sa araw na ito pero kaunti lang. Nang matapos kami sa pagluluto ng ulam ay inumpisahan na namin ni Mr. yung pagluluto para sa pa-order. Sa'yo, kalaban na to. Si Mr. talaga ay napakakwela. Sa tuwing tatapatan ito ng aking camera, lagi siyang may bagong mga patawa.
At ito yung luto namin na pa-order na pipick upin ng customer ng alas 3 ng hapon. Merong sobra yung luto namin sa puto pao kaya nakalagay sa tray at pambenta na rin dito sa aming tindahan. At sa wakas mga Mars, na-delivera na rin ako nitong brand ng Super Q. Nakakatuwa lang dahil nakita kami ng may-ari nito sa may Balintawak Market at nakilala kaming mag-asawa. At salamat po sa inyo dahil sa wakas ay nadeliveran din kami mula pa nga ng January nang ako ay nag-aantay. At hindi na nga ako binalikan ng ahente nito. Kinuha lang niya yung order ko pero hindi niya ako dineliveran. Talagang pinorsige ng may-ari na mabagsakan ulit kami dito ng mga pansit. Shout out po, maraming salamat. Makakasave ako nito ng malaki. Dahil nga kung sa mismong ahente ka kukuha nitong mga pansit, etong pansit bihon, pansit palabok at yung glutinous rice, meron din siyang sopas at spaghetti. Mas mababa talaga yung presyo mga Mars kaysa sa binibili ko doon sa may tindahan, sa may palengke. Kaya naman mas gusto ko talaga na umu-order sa mga ahente kasi mas malaki yung masasave ko, makakamura talaga ako. Syempre tayong mga negosyante, tayong mga nanay, hinahanap natin yung mga paraan na saan tayo makakasave. Maraming salamat po sa panonood, follow for more, at God bless po para sa lahat.